Yan, sa mapagpalang araw na naman sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po, ay gawan po natin ng reaction. Itong isang vlog ni Kalingap Rab patungkol dito sa batang halos bulag na dahil sa katarata. At yun, bago po tayo magpatuloy dito sa ating reaction video na ito, ay syempre, lagi po nating paalala mga kalingap, mga kabisnes, patuloy lang po nating suportahan ang ama ng kalingap na walang iba po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po itong si Kalingap Rab at ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon din po ang may bahay ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganon din po mga kalingap, mga kabisnes, ang lahat po ng kalingap partners at lahat ng kalingap reactor. Isawa na po natin sa ating patuloy na susuportahan mga kalingap, mga kabisnes, ang Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. Yan, support po natin sila. At yun mga kalingap, mga kabisnes, tuloy na po tayo dito sa ating reaction patungkol nga po dito sa isang batang na-vlog nitong sila Kalingap Rab na taga rito lang ito sa malapit doon sa magkakapatid na tinaguri ang zombie ng mga kapitbahay nila. At ito nga po, mga kalingap, mga kabisnes, nung puntahan ito nila Kalingap Rab, itong pamilyang ito ay talaga namang paparating pa lang sila doon sa bahay ay ngay maaawa na kayo sa sitwasyon ng pamilyang ito. Dahil nakita natin, mga kalingap, mga kabisnes, na ang tahanan ng mga ito ay tinabingan lang ng trapal para siguro hindi tumulo pag umuulan. 'Di ba mga kalingap, mga kabisnes? Nakakaawa yung sitwasyon ng pamilyang ito na bagamat hindi lang naman ito yung ating kauna-unahang beses na makakita ng ganitong tahanan. Pero 'di ba mga kalingap, mga kabisnes, doon sa sitwasyon na mag-iinang ito, yan, may 5 anak nga itong si nanay at ang isa nga po dito ay itong may problema sa mata. At dito sa interview ni Kalingap Rab na ito ay nabanggit na ito daw batang ito ay kaya nawalan ng paningin ay dahil sa katarata. Kumbaga na ipa-check up na rin ito sa tulong ni Red Sin, ang isang scouter ng Kalingap. At yun, thank you kay Red Sin, Red Sin Vlog. Kasi nandahil sa kanya nakilala din ni Kalingap Rab itong pamilya na ito. Lalo na nga itong bata na may problema nga doon sa kanyang paningin. At ayon dito sa nanay ng batang ito ay sa ospital daw ay hinihingan sila ng 80,000 para maoperahan yung mata nitong batang ito para makakita ulit. Para dito sa ganitong pamilya na yan, kita naman natin ang sitwasyon ay napakalaking halaga ng 80,000. At sabi ko nga, buti na lang at na-scout ito nitong si Redsin Vlogs kasi nandahil sa kanya, di ba? Nandahil sa pagka-scout dito ni Redsin Vlogs ay eto, nakilala nila Kalingap Rab ang pamilyang ito, lalo na nga itong bata na ito, itong may diferensya doon sa kanyang paningin. At sa ngayon, ang priority ni Kalingap Rab para sa pamilyang ito ay yung matulungan yung bata. Matulungang mapaoperahan itong bata. Sabi nga ni Kalingap Rab, ang mas uunahin ngayon niya dito sa pagtulong sa pamilyang ito ay ang mapaoperahan o maipagamot ang batang ito. Nasa ganun nga ay lumaki ito
ng hindi bulag. Kasi nabanggit din dito nitong si Giselle, pangalawang kapatid ito nitong batang sinasabi nating malapit ng mabulag o halos bulag na. Sabi nito nga si Giselle ay ang banggit daw ng doktor ay kailangan ng maoperahan ng batang ito. Dahil kung sakali na hindi maoperahan agad ang mata ng batang ito ay may posibilidad na pati yung kabilang mata ay madamay at tuluyan ng mabulag. Kaya para kay Kalinga Prab ay mas ipa-priority agad nila ang pagtulong dito sa batang ito. Ika nga ni Kalinga Prab ay ito dapat yung mauna. Kasi yun daw bahay, pwede makapag-antay yun. Pero ito nga, itong mata ng batang ito ay pwede kasing lumala ng lumala kung hindi agad ito may paggamot. At pwede pa nga itong mauwi doon sa tuluyang pagkabulag ng batang ito. At ito yung gustong maagapan agad nitong si Kalinga Prab. Na tama naman itong si Kalinga Prab. Kasi kung uunahin nila yung bahay, tapos alam naman nila na yung sitwasyon na nga nitong batang ito, yung kalagayan ng kanyang mata, baka makapagpatayo nga naman sila ng bahay. Pero yun nga, lalaki ng walang paningin o bulag ang batang ito. Nakakaawa naman. At maging yung nanay ng mga batang ito, yun din yung gusto niyang i-priority. Yung pagpapagamot nga sa kanyang anak. Tama naman, di ba? Tama naman na talagang yun yung dapat i-priority. Kasi alam nyo mga kalingap, mga business, nakakaawa sobra yung bata. Kasi dito sa vlog na ito ni Kalinga Prab, kung makikita nyo yung bata, may hawak siyang cellphone na nakabuhay yung flashlight. Pilit niyang itinatapat sa kanyang mata yung ilaw ng flashlight. Siguro, pag natatapat yung liwanag o yung ilaw ng flashlight sa kanyang mata, ay nakakaaninag siya. Naaaninagan pa niya yung liwanag. At dahil gusto niya makakita kahit papaano, ginagawa niya yun. Kumbaga, yun yung nagiging isa sa kasiyahan niya. Na kahit papaano, nakakaaninag siya ng liwanag. Nakakaawa, di ba mga kalingap, mga ka-business? Kasi alam nyo, mga kalingap, mga ka-business, may pamangkin din akong ganito. Pero yung pamangkin ko, inborn siya. Inborn na hindi nakakakita. Yung may parang puti dun sa gitna ng eyeball. At ganyan din, pag nakakita siya ng liwanag, halimbawa galing sa flashlight, natutuwa siya na itinatapat doon sa kanyang mata. Baga, yun yung kaunting liwanag na yung liwanag na nanggagaling doon sa flashlight. Natutuwa sila doon kasi nga kahit paano may naaaninag sila. Kaya sobrang nakakaawa, 'di ba? Kasi parang ang hirap lang imagine na yung ganitong bata, 'di ba? Kung mapapabayanan ito ng mga pabayanan, hindi man lang niya nakita kung gaano kaganda yung mundo. 'Di ba mga kalingap, mga ka-business? Kumbaga hindi man lang niya na-experience na makita kung gaano kaganda yung paligid nila. Lalo na doon sa lugar nila. Na bagamat ganun yung kanilang bahay, maliit lang at nilagyan na ng tarapal para wag tumulo, ay kita nyo naman yung paligid. Napakaganda kasi bukid na bukid. Diba? Nakakaawa. Nakakaawa lang kung hindi ito maagapan. Kaya, pasalamat tayo at may isang Kalinga Prab. Dahil sa isang Kalinga Prab ay nakikita natin ang pag-asa ng batang ito para muling makakita. Kasi sabi naman nitong kapatid ng batang ito si Giselle. Sabi nito si Giselle ay hindi naman inborn na ganun yung kanyang kapatid eh. Kumbaga habang lumalaki, doon lang nila nakita na may puti
doon sa kanyang mata, doon sa gitna ng kanyang mata. At yun nga, ang sabi ng doktor ay katarata at kailangan maopera. Kumbaga, may pag-asa pa. May pag-asa pa itong makakita. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Kaya maraming salamat kay Kalingap Rob. Dahil sa kanya ay sa tingin natin ay maaagapan ang tuluyang pagkabulag ng batang ito. At dito ay nanawagan din ito si Kalingap Rob sa mga kababayan natin na ika nga medyo nakakaluwag-luwag ng pamumuhay. Sabi nga ni Kalingap Rob ay doon sa mga kababayan natin na gustong tumulong para maipagamot ang mata ng batang ito, ay nananawagan siya na magpaabot lang sila ng tulong. Diba? Na kahit papaano, kahit kaunti, pag ika ngay na pagsama-sama yan, ay napakalaking tulong na para nga dito sa batang ito. Para sa magiging operasyon ng batang ito. Kasi marami din kasing tinutulungan ito si Kalingap Rob eh. Kaya syempre kailangan din niya ng mga kababayan natin na may mabuting puso na handang tumulong. Para naman sa ganon ay kumbaga may makatuwang ito si Kalingap Rob para nga doon sa pagpapagamot dito sa batang ito. Kasi hindi biro din mga Kalingap, mga ka-business, yung halagang 80,000 na sinasabi daw nung doktor na kailangan ng kailangan ihanda ng pamilyang ito para doon sa gagawing operasyon sa mata nga ng batang ito. Pero dito mga Kalingap, mga ka-business, bukod dito nga sa batang may diferensya sa mata, ay hinangaan ko din itong ito si Giselle doon sa kanyang determinasyon, di ba? Lalo na doon sa determinasyon niyang makatapos sa pag-aaral, o doon sa determinasyon niyang mag-aral. Ang taas ng pangarap nitong si Giselle, kasi ang pangarap niya ay maging abogada. Kaya lang dahil nga doon sa hirap ng buhay ay medyo malayo-layo niyang matupad yung pangarap na yun kung ganito yung buhay niya. Siguro pera na lang kung siya maging scholar talaga, di ba? Baka nga may pag-asa na matupad niya yung kanyang pangarap. Pero ayon din naman dito kay Giselle ay yun sana yung gusto niya, maging abogada. Pero dahil nga sa alam niya na hindi din naman kakayanin na financial ng kanyang pamilya yung pag-aaboga siya o yung pag-aaral na para maging abogada, ay basta ang hangad niya makatapos sa kahit anong kurso. Basta yun ang kanya, makatapos. At syempre, kung makakatapos nga naman siya, ay maiahon sa ganitong kahirapan yung kanyang pamilya. Di ba? Nakakahanga lang ang isang gantong kabataan na talaga namang makikita mo na punong-puno ng determinasyon sa buhay. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? At sa tingin ko naman, ay yan, umpisa na natulungan sila ni Kalingap Rob. Sa tingin ko naman ay hindi yan pababayaan ni Kalingap Rob. Lalo na kung makikita niya na talagang determinado, yung, kumbaga makikita niya yung determinasyon ng batang ito, nito si Giselle, sa pag-aaral. Bagamat itong ang pangunahing gustong tulungan dito ni Kalingap Rob ay itong batang may sakit nga sa paningin o sa mata, ay andon yung ating tiwala dito kay Kalingap Rob na once na makita nga niya yung determinasyon nito si Giselle, lalo na sa pag-aaral, para sa akin, ang tingin ko dito, tutulungan ito ni Kalingap Rob. Gagawin niya itong isang scholar. Yun yung nakikinig natin dito.
At hindi malayo, 'di ba mga kalingap, mga ka-business? Hindi malayong maging membro ito ng Kalingap Angel. Lalo't may itsura din naman itong bata ito, 'di ba? May itsura din ito si Giselle. Kaya hindi malayo 'yan. Hindi malayong isang araw ay maging membro siya ng Kalingap Angel. At siguro 'yan ang isa din do sa ating mga aabangan, mga kalingap, mga ka-business. At yun, paano po mga kalingap, mga ka-business, siguro nandito na lang muna po itong ating reaction video patungkol nga po dito sa vlog na ito ni Kalingap Rob. At yun, sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At yun, bago po tayo tuloy magtapos sa ating reaction video na ito ay syempre lagi po natin paalala, patuloy lang po natin suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din po ito si Kalingap Rob. Nang sa ganoon naman ay marami pa sila matulungan kung patuloy at marami po tayong susuporta sa kanila, lalo na do sa kanilang adhikain. At malaking suporta po, malaking tulong ang ating panonood sa kanilang mga vlog. 'Di ba mga kalingap, mga business? At syempre idamay na rin po natin sa ating susuportahan itong may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang na si Ate Edna Vlog, at ganon din na may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre ganon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At idamay na rin po natin sa ating mga susuportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Yan, support din po natin sila. At ipaglalambing ko din po mga kalingap, mga ka-business na suportahan din po natin yung mga kaibigan kong vlogger. Andiyan po sila Ma'am Erlinda Official Vlog, Jewel Channel, Pretty Minds 143, Nana Channel TV, Dindin Mix Vlog, LBOFW Abu Dhabi, Best Friend Italy, Nora Mix Vlog, at Bless Paul Balance. Supportan din po natin yung mga kaibigan kong vlogger na yan. Mga nagsisimula pa lang po sila mag-vlog. At syempre kailangan din po natin, o kailangan din po nila ang ating suporta. At yan po yung isa sa ipinaglalambing ko sa inyo. At yun paano po? Hanggang dito na lang muna ulit po, at maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. I love you all. Bye-bye.